And then, eto pong isa ay napulot ko. So, dalawa yung uwi ko na buto, isang siyang mga murang ugat para po sa pagsibol nga. So, kailangan Hello, magandang araw po mga ka-neighbors at magandang araw po sa ating lahat. For today, ang topic po natin is about galonat. Ayan, antayin nyo po or subaybayan nyo po at makita nyo po mamaya kung ano na po ang nangyari doon sa ating galonat na ipinunla. Ayan. But before anything else, thank you po muna ulit sa inyong support at sa pag-follow sa channel namin. Sana po ay nagugustuhan nyo and please don't forget to like and subscribe na rin po at yung notification bell, paki-turn on nyo po palagi para kayo ay notified kapag may mga bago kaming uploads na video. Okay. So, ayan mga ka-neighbor, kung natatandaan nyo po yung pinuntahan namin last time, siguro 1 month ago na yon, binisita po namin yung minamarkot namin na puno ng galo, which eto na nga po yun, marami-rami pa rin po yung bunga niya. At from there, kumuha po ako ng isang piraso. Ayan, meron pang natira pero isa lang po yung kinuha ko. And then, eto pong isa ay napulot ko. So, dalawa yung uwi ko na buto, isang pinitas ko at isa pong nalaglag. So, ngayon, yan po yung ating ipinunla at eto na nga po siya. So, bale, kung makikita po nyo ngayon, ano na lang po siya, nut na lang yung pinakasyan niya. Wala na yung flesh kasi nga po ay 1 month ago na yun. So, natunaw na po yung pinaka-flesh niya. Ayan, ito po yung mas malaki or yan yung napulot ko. So, ibig sabihin, mas matured po yan doon sa susunod na nut na bibisitahin natin. Mas maliit po yung pinaka-nut niya compare dito sa una. Kitang-kita naman natin nung may flesh pa siya, mas malaki po yung napulot ko kaysa doon sa pinitas ko. At syempre, ingat po rin ng konti sa paghuhukay kasi syempre, ine-expect natin na meron na siyang mga murang ugat para po sa pagsibol nga. So, kailangan ingatan natin para po siya ay hindi ma-damage or hindi maputol para pag itin-transfer natin, magtutuloy pa rin yung pagkabuhay niya. And so, ayan, nakikita na po natin na yung nut, ayan, nahahawakan na. Kanina, yung pinaka-head niya lang yung kita natin. But this time, kita na po natin yung whole nut mismo ng galo. So, makikita po natin kung gaano siya kabilis lumaki o kabilis tumubo kapag nakuha na natin yung pinaka-nut niya, kung ano po yung na-develop sa kanya sa ilalim. And so, ayan, nahukay na po siya. And, ayan na po siya ngayon. Meron na, wala pa siyang, ayun, mataba na yung pinaka-ugat niya. Parang, siguro yun na po yung magiging kahoy, yung mataba na yun. Pero kita nyo na po yung ugat. So, palalim siya. Hindi natin alam kung kailan siya magkakadahon, mag-o-open pa ba yung nut o paano. So, yan po yung susubaybayan natin at ipapakita ko rin sa inyo. But this time, ayan, kitang-kita po natin na meron po siyang life sa ilalim. At yan nga po ay itatransfer natin sa isang lagayan. Hindi dito sa magkatabi kasi dito po itinusok ko lang siya pareho. And so, magkatabi siya. So, mas maganda pag lumalaki, magkabukod na po sila ng lagayan. And this time, ayan na po yung isa, yung mas maliit na buto na itinanim ko. Ayan, nahukay ko na rin po yung tagiliran. And then, gaya po nung isa, ganun din yung proseso na gagawin natin. Ingat po dun sa paghukay kasi baka maputol yung kanyang pinaka-stem, yung kanyang pinaka-ugat. May resemblance po siya sa chestnut, pero ang difference lang, ang chestnut kasi, yun po mismong buto na itinanim nyo, though hindi naman siya as hard as galonat, medyo malambot po siya ng konti, pero yung itsura, parang magkatulad. At yun parang pumuputok lang siya. But ito po kasi hindi ko pa malaman or hindi ko alam kung saan tutubo yung pinakadahon niya.
since nakasarado pa nga po yung ating pinaka-shell. So, medyo kaabang-abang po kung papaano siya magdadahon. Hindi ko alam kung sa ilalim ng pinaka-shell, sa malapit sa tangkay, or mag-e-erupt po ba yung pinaka-ano para lumabas yung kanyang mga dahon. So, ayan, medyo napapuzzle po talaga ako. And so, ayan, nag-start na po akong, nag-cut po ako ng plastic bottle since mahaba na nga po yung mga pinaka-tangkay or pinaka-stem noong nut. So, hindi na po siya pwede doon sa unang bala ko, sana na doon lang sa plastic clear glass para makita ko kung paano siya tumutubo. But since matangkad na nga po or mahaba na yung pinakatangkay niya, nag-cut na lang po ako ng plastic bottle, tapos binutasan ko sa ilalim para nga po doon sa drainage para tamang-tama po sa paglaki ng ating gallo tree. Supposedly nut pa lang siya ngayon. So ayan, nakatapos na po ako sa isa, and then ilalagay ko lang po yan sa isang tabi para makita ko kung yung mga development niya araw-araw, at talaga pong medyo puzzled ako kung paano siya lalabas yung dahon. Ayan. So, okay. Ayan, nilagyan ko na rin po. Yeah, the same lupa na rin po talaga yung ginamit ko. Anyway, malambot naman po siya. Hindi, kumbaga kainaman lang yung lambot ng lupa niya. Ano po yan? Bale topsoil with ipa na medyo na compact na ng konti. Pero good pa rin po para sa ating pagpapatubo ng gallo nut, since ito nga po ay hindi ornamental plant kundi isa po siyang puno. Now, I'm done na po dito sa isa. Ayan, isasantabi na lang po natin at iaayos naman po natin yung kabila. The same way na ginawa natin dito sa isa. Okay. So, kung ano po yung ginawa nating procedure doon sa una, sa ano lang po siya, sa pinutol na bote din, at nilagyan ko ng pinakabutas para doon sa drainage ng tubig natin para hindi siya malunod. Ayan. So, ilalagay na po ulit natin yung ating developing puno ng gallo. Ayan. At balik na rin po ulit natin yung lupa sa tagiliran. Hindi naman po natin siya ilulubog completely. Gaya rin po nung kung paano natin siya ipinunla dati, ganun po rin natin siya ilalagay. Yung medyo nakalabas po yung partial head ng nut natin. Bale, ko lang naisip na sayang pala yung chance noong nagpunta kami last time nung binisita namin yung minarkot na puno ng gallo. Diba that time meron pang mga ibang bunga. But since akala ko hindi pa siya ready or hindi pa siya magulang or hindi pa siya capable na mabuhay, so hinayaan ko lang, kumuha lang po ako ng isa, at eto nga nakapulot ako ng isa. So dalawa lang yung naiuwi kong bunga. Kung alam ko lang na siya ay pwede palang sumibol, sana kinuha ko na pong lahat para mas marami yung ano natin, yung gallo, possible na gallo tree na mapapalaki natin this time. Anyway, by now, alam na namin na capable palang mabuhay yung mga gallo nut out of doon sa press na gallo fruit. Ayan, so antay tayo na next year para mas makakuha pa tayo ng mas maraming bunga, para mas marami pa po tayong maitanim, para maitawid po natin yung pagpaparami ng gallo tree. Pero kung maging very successful nga po yung ating minarkot, mas maganda kasi mas able po yung, mas capable na bumunga po agad yon. But anyway, alam natin na pwede ring mabuhay itong mga buto. At ayan po mga ka-neighbors, at nakita natin na may potential po na makabuhay tayo ng gallo tree out of gallo nut. So ayan, subaybayan na lang po natin para makita natin kung paano siya magta-transform into tree. Sa ngayon medyo puzzled pa po. Ayan, so paakiabangan nyo na lang po sa susunod nating mga videos about gallo tree or gallo nut. Okay, sige, yan na lang po, at sana po ay nagustuhan nyo ang ating video for today. Please don't forget to like and subscribe pa rin po. Okay po, bye bye, salamat.